Hello, good morning. Bible verse reflection, Filipino version. The Bible verse is John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. The key takeaways for this is, so yung pagmamahal ng Panginoon. Yan. Ang pagmamahal ng Panginoon ay malalim, siksik, liglig at umaapaw. Na sa puntong pumunta pa sa punto na isasakripisyo niya ang kanyang sariling anak para sa ating mga kasalanan, para sa ating mga tao, sa sangkatauhan. Dahil mahal niya tayo, ay inalay niya ang kanyang sariling anak para sa ating mga kasalanan. Yung paniniwala kay Jesus Christ, yan. Ang paniniwala kay Jesus Christ ay siya lamang paraan o siya lamang daan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang palagi sinasabi ng Bible verse na iyan. At yan naman talaga ang tinuro ni Jesus nung siya'y nabubuhay. Hanggang sa ipakalat niya sa kanyang mga alagad na walang ibang paraan para makapunta sa aking Ama sa pamamagitan ko. Jesus Christ, Jesus lamang ang tanging paraan. Hindi kung sino mang propeta, hindi kung sino mang tao. Walang ibang paraan. Hindi mo pagka direkta ka lang ng direkta sa Panginoon, hindi yun sapat. Kaya tayo tinawag na Christians, we specifically Christians, dahil nga we are not doing it for our practice. It's not depending on our practice, on how we do our faith. Hindi siya how we practice our faith, kung gaano tayo ka-religious, kung gaano tayo ka-active mag-serve. It's not how it is. Yun ay obligation natin as a Christian, as a Catholic, kung ano mga religion mo. Kung ikaw ay religious, that's your obligation bilang part ng religion na yan, na i-practice ang faith mo. Pero kaya ka isang Christian kasi pinapalago mo yung iyong relationship kay Jesus Christ, at para ipalala sa lahat kung gaano tayo kamahal ni Jesus Christ, na binigay niya sarili niyang buhay, at lalo ni God the Father na ibinigay niya ang kanyang iisang anak para sa kasalanan natin. Tapos yung buhay na walang hanggan. Ito ay kumbaga bunga ng paniniwala, pananampalataya. Hindi na mawala, hindi na uubos. Pagkus yun, magkakaroon pa nga ng buhay na walang hanggan. Yung dalisay, yung siksik, liglig at umaapaw na buhay, siksik, liglig at umaapaw na pagmamahal, yan lang yung mararanasan natin pagka tayo naniwala, nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Yun lang ang pinapahiwatig ng Bible verse na ito. Ang Panginoon ay mahal na tayo, ginawa tayo gamit ang kamay. Lahat ng 5 ginawa niya ay good, tayo lang ang very good. Tao lamang ang ginawa niya gamit ang kamay. Kaya ganun tayo ka-importante sa kanya, na tipong hindi niya tayo, isang snap pwede tayong mawala, pero ba't hindi niya ginawa? Kasi nga ganun tayo ka-special sa kanya, ganun tayo ka-detail, bawat isang figure, gano'n kalit ang isang tao sa paningin ng Diyos. Para tayong langgam kung sa paningin natin, ganun, pero isa-isa tayong ginawa. Bago ko pa man likhain ng iyong mga magulang, ay meron ng ikaw. Tapos ito yung reflection para dito sa Bible verse na ito. Ito yung pinakasikat na Bible verse sa Biblia. Talagang pinapakita dito yung mensahe ng gospel na yan, tungkol dyan sa John 3:16. Dito ay parang nakapaloob yung pagsagip ng buhay, yung kaligtasan. Yan lagi yung pinapakita dito sa Bible verse nito, yung salvation through Jesus Christ. Yun ay hindi kailangang ito ay hindi kailangang paghirapan. Yung salvation mo ay hindi mo kailangang paghirapan. Kasi yan nangyari na bago ko pa ipanganak.
naisalba ka na ng Panginoon. Bakit lang tayo mapupunta sa impyerno kahit na sabihin nga, nailigtas na tayo ni Jesus Christ sa ating kasalanan. Dahil nga, namuhay tayo, hindi para magkaroon ng relationship sa Kanya, kundi para i-satisfy ang desires, ang standards ng mundo. Hindi yun yung o kaya maging super religious tayo, pero pag labas natin ng simbahan o ng service natin, ang mission area mo ay yung tao, yung nasa labas ng inyong community, ng inyong church. Yun ang mission area mo. Hindi lang yung simbahan mo, hindi lang yung religious organization mo. Doon ka, yun ang training ground mo, yun ang iyong parang kung ba sa trabaho, yun ang office mo, yun ang field of work mo. Pero yung iyong mga clients, mga customer, yun nasa labas, di ba? Ganun din sa atin. Yung ating sa loob, yun, doon tayo magpo-profess ng ating faith, papakita yung kung ano yung mga dapat gawin sa ating community, sa ating religious organization, sa ating church, o sasabihin kung paano gagawin, anong mga kailangan. Tapos, ang mission area mo, yung labas. Papa-evangelize mo sa ibang tao na hindi pa gano'ng kakilala si Jesus Christ, ang Panginoon, na kung gaano kasaya. Yung relationship, build your relationship with Jesus Christ, but may pagdadamot sa iba na hindi naligaw din. So, that's the purpose kung bakit tayo nagsisilbi na natin ginagawa itong mission natin na mag-evangelize ng mga tao, lalo ng mga kabataan. Ayun, yung salvation na yun ay binigay na ng Panginoon bago pa tayo mabuhay. Dahil ganun tayo kamahal nga ng Panginoon. Itong challenge na ito, itong verse na ito ay parang china-challenge tayo para sa ating para i-consider natin yung ating mga pananampalataya, yung pagtitiwala natin kay Jesus Christ na para sa ating kaligtasan. Tapos pagkakaroon ng pag-asa, yung pangako ng Panginoon, Jesus, na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Higit pa sa ating pagkabuhay dito sa mundo na talagang pansamantala lamang, may pagkatapusan, may hangganan. Yun, ang ating buhay ay may hangganan, lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan. Kaya huwag tayo masyado magpapadala sa mga satisfaction kasi nga ang dami. May gusto ka, tapos meron na uli. May standard na isa, meron na uli. Magbabago at magbabago ang standard habang lumilipas ang panahon. Kaya go with the flow. Pwede ka sumabay, pero huwag kang magpapadala sa sistema, na maa-addict ka na, yung gano'n. Kasi, baka distraction din minsan yung mga ganyan. Kasi, napapalayo ka sa Panginoon. O, hindi mo na nagagawa yung mission mo na dapat gagawa ka na relationship kay Jesus Christ. Binibigyan tayo ng verse na ito ng lakas ng loob para maniwala sa pangako ng Panginoon. At tayo bibigyan niya ng buhay na walang hanggan kung magkakaroon tayo ng great relationship sa Kanya. Siya mismo ang mag-i-introduce sa atin sa Diyos Ama. So, yun lang. Gamitin social media sa tamang paraan. Mas kilalanin ng husto si Jesucristo at hikayatin ng iba. Evangelize ang iba na magkaroon ng relationship kay God, kay Jesus Christ, lalo na yung mga naliligaw.